Sino ba naman ang makakalimot sa mga itsura ng mga taong ito, tol, na makikita nagpaplano ng pinakamalaki at pinakamatinding teror sa mismong Islamic City ng Pilipinas, ang Marawi. Sinakop nila ang malawak at mga mahalagang lugar ng Marawi, lalo na ang sentrong komersyal, upang maparalisa ang buong lungsod. Mapalikas ang halos lahat ng residente at para bang ang buong lungsod ang biglang nahulog sa kamay ng mga teroristang ito. Matindi talaga ang paghihirap ng mga puwersa ng gobyerno para lang malipo o lumapuksa ang grupong ito. Magmula sa pagpapadala ng Philippine Army, armor, artillery at mga elite forces nito gaya ng mga Scout Ranger at Light Reaction Regiment, pati Special Forces Airborne, pati PNP at elite force nito na SAF, hanggang sa Philippine Navy, NAVSOG, Marines, Coast Guard, hanggang sa Philippine Air Force. Umabot pa sa puntong kinailangan pa ng tulong ng ibang bansa at umabot ang labanan hanggang 5 buwan. Tinagurian itong pinakamatindi at pinakamahabang urban warfare sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Paano nagawang pahirapan ng grupong ito ang sandatahang lakas ng Pilipinas na ang bangungot sa buong lungsod ng Marawi at maging sa buong Pilipinas ay umabot sa 5 buwan, natatatak sa kasaysayan at hinding-hindi na malilimutan kailanman. Iba yung target niya. At yung target ko, ito mo na, higyan pa sino. Dimension niya sa kanya. Bumalo sa suruk-suruk ka. At saka yung sasakyan. Mga bala yan. Saan manggagaling yan? Manggagaling yan sa pag nagsimula yung inshallah. Baka wala lang sa nabihitan na ibisan din naman ang pinamalo. Pag nagsimula ng gadyo, wala ko ngayon, ay kapon, ready. Pag magsimula na yung gadyo, merong ganima dyan. Halimbawa itong mga bako dito. Kaya naman po iba, nasabi mo na yung sa nasabi mo na yung sa akin. Tahimik na tayo, mag-desisyon sila. Kung taon dito, ay papasok. Hindi papasok. Ang gusto ko lang dito ay kung ayaw natin na tayo na may amma tayo, ayaw natin masaya, mag-amma tayo. Tatak yung may mga armas dito na RPG yan, M23, dito na may every barrel mo, 4 na mapatay mo. 6 tag ang iba ito. Ano na makatakot yung kung magpayawan sila dyan? Di ba baka? Hindi ba makatakot dyan? Hindi mas, hindi mas yung takiran. Si Jan yung takiran, si Jan yung persera. Dyan sila. Kahit hindi sila umalit dyan. Paano kung sila mapatakbo? Wala naman problema eh. Wala naman sila sa pakbo taas eh. Tapos bawal sila sa matampay. At least tamakbo sila. Kaya ko na. Kahit dyan, basta at least tamakbo. Unuman sila sa amin, di pa tayo namin sila. Ilan ang tangkid? 4. Dalawa sabi natin, dalawa. Maliit. Dalawa. RPG natin na. 3 lang siguro ang dala natin natin. Ano yung mga kalsada? Ano yung lalagay ng RPG? Yung kaya. Kaya, napag-aral natin. Ang mga sila ito. Kung, halimbawa, magsimula na yung gadyo, dyan. Kapasok natin ang talagang malina. Pwede tayo mag-jilbre. Pwede tayong mag-ganima. Pwede tayong magkuha sa mga paralan. Pwede tayong mag-hostage. Kaya yan, ang parang dito, ang bilang natin. Kailangan natin, ano ang una natin dito? Ano ang style ng attack natin? Pero kailangan natin makakuha ng isang daan na heavy para matakot yung mga... So you can say that the ISIS is here already. You're going to fight. I have to fight every day until this conflict is resolved. Tol, ang mga magkakapatid na ito ay galing sa angkan ng Maute. Sa unang tingin, ordinaryong pangalan lamang ang Maute. Ngunit apelyido ito ng isang kilala at may kayang angkan mula sa Butig, Lanao del Sur. Pero sa loob lamang ng ilang taon, ang pangalang iyon ay naging kaugnay ng pagsalakay sa mga bayan. Pambobomba sa ilang parte ng Mindanao gaya ng Davao, paglusob sa isang kulungan,
at sa pinakamahabang labanan sa lungsod sa makabagong kasaysayan ng Pilipinas. Ang nakapagtataka, hindi nagsimula ang Maute bilang isang napakalaking hukbo. Nagsimula ito bilang isang maliit ngunit mahigpit na network ng magkakamag-anak, kaibigan, dating mandirigma at kabataang tutol sa prosesong pangkapayapaan ng gobyerno. Ang naging lakas nito ay hindi lamang baril o dami ng tauhan. Ang tunay na panganib ay ang pagsasanib ng angkan, pera, lokal na alitan, radikal na ideolohiya at tatak ng ISIS. Mahalagang bumalik muna tayo tol sa mas malawak na kasaysayan ng Mindanao. Hindi nagsimula sa ISIS o Islamic State in Iraq and Syria ang armadong tunggalian sa rehiyon. Sa loob ng maraming dekada, umusbong ang mga kilusang Moro sa konteksto ng historical injustice, diskriminasyon, pagkawala at pag-agaw ng lupang ninuno, sapilitang pagligas, kahirapan, mahinang pamamahala at pagkakait sa maraming Moro ng mas malawak na kapangyarihang pamahalaan sa sarili nilang mga komunidad. Mula sa kasaysayang ito, lumitaw ang Moro National Liberation Front o MNLF at kalaunan ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ngunit hindi kapareho ng ISIS ang pangunahing proyektong pampulitika ng MNLF at MILF. Bagaman gumamit sila ng armadong pakikibaka, ang kanilang tunggalian ay pangunahing nakatuon sa sariling pagpapasya, lupang ninuno at otonomiya para sa Bangsamoro. Ngayon, ang mga Maute ay sinasabing may kaugnayan sa MILF. Matagal nang nakikipagnegosasyon ang MILF sa pamahalaan bago pa man ang pag-usbong ng grupo ng Maute. Mahalagang tagumpay ng negosasyon ang Framework Agreement on the Bangsamoro noong 2012 at ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong 2014 na naglatag ng landas tungo sa mas malawak na otonomiya, paghahati ng kapangyarihan at yaman at unti-unting paglipat ng mga MILF combatant mula sa armadong pakikibaka tungo sa normal na buhay. Para sa maraming taga-suporta ng peace process, ito ang pagkakataong ituloy sa politika ang mga layuning matagal nang ipinaglaban sa digmaan. Ngunit hindi naging mabilis o maayos ang pagpapatupad. Naantala ang pagpasa ng batas para sa Bangsamoro. Nagkaroon ng pagtutol sa Kongreso at lumalim ang pangamba ng ilang kabataang mandirigma na baka hindi matupad ang mga ipinangakong reforma. Nagbabala ang ilang MILF commander na habang tumatagal ang pag-aantala, mas nagiging madaling lapitan ng propaganda ng ISIS ang ilan sa kanilang mga mas batang tauhan. Ito si Omar at Abdullah Maute. Sinamantala na magkapatid na ito ang ganitong pagkadismaya. Ngunit hindi iyon ang nag-iisang dahilan ng paglaki ng kanilang network. Nag-recruit sila sa pamamagitan ng mga kamag-anak, kaibigan, dating mandirigma, mga ugnayang panrelihiyon at lokal na patronage. May mga sumapi dahil sa ideolohiya at galit sa pamahalaan, ngunit may iba ring nahikayat dahil sa pera, paghihiganti, impluwensya ng pamilya, pangakong proteksyon o pakiramdam na wala silang ibang pagkakataon sa buhay. Kaya hindi sapat na sabihing relihiyon lamang ang dahilan ng pag-usbong ng Maute Group. Sa pagsusuri ng International Crisis Group at iba pang mananaliksik, nabuo ang grupo sa pagtatagpo ng iba't ibang puwersa, ang pangdaigdigang propaganda at tatak ng ISIS, ang mahabang kasaysayan ng separatist conflict, lokal na politika at halalan, hidwaan ng mga angkan, mga armadong network at illegal na ekonomiya, pati ang pagkadismaya sa mabagal na prosesong pangkapayapaan. Ang ISIS ang nagbigay sa kanila ng mas malawak at mas marahas na ideolohikal na bandila. Ngunit ang mismong infrastruktura ng kanilang kapangyarihan, angkan, pera, tauhan, armas at lokal na koneksyon ay nakaugat na sa lanaw bago pa man nila ganap na yakapin ang pangalan ng ISIS. Ang sentro ng kwento ay sina Omar Kayam, Omar Maute at Abdullah Maute, mga anak ni Kayamora Maute at Ominta Romato Maute na mas kilala bilang Farhana. Hindi sila nagmula sa isang dukhang pamilya na walang impluensya. Ang mga Maute ay isang may kaya at politically connected na angkan na may mga ari-arian sa Mindanao at Maynila at mga negosyong iniulat na kinabibilangan ng construction, furniture at mga second-hand na sasakyan o used car trading. Inilarawan ng mga kakilala at security analyst si Farhana bilang isang may impluensyang personalidad sa butig. Isang uri ng lokal na power broker o kingmaker dahil sa kanyang yaman, koneksyon at kakayahang magmobilisa ng mga tauhan. Hindi lamang negosyo ang pinagmumula ng kapangyarihan ng pamilya. Ayon sa mga ulat, mayroon din silang armadong network na kinabibilangan ng ilan sa mga anak ni Farhana. Nasangkot ang angkan sa isang marahas na rido laban sa pamilya ng isang lokal na mayor, kaugnay ng politika at mga kontrata ng pamahalaan.
Kaya bago pa man lubusang iugnay ang pangalang Maute sa ISIS, meron na silang mahalagang sangkap ng lokal na kapangyarihan. Pera, armas, mga tauhang tapat sa pamilya, relasyong pampolitika, at kakayahang mag-ooperate sa mga komunidad ng Lanao. May mga ugnayan din ang Maute family sa mga tao at angkan sa loob ng MILF. Ang ilan sa mga ito ay ugnayang pampamilya at pangkomunidad, at may mga individual mula sa dating rebel networks na kalaunang napalapit sa Maute. Ngunit hindi nangangahulugan ito na ang Maute Group ay opisyal na pakpak, utos o proyekto ng MILF. Magkaiba ang kanilang pamunuan at direksyong pampolitika. Habang nagpapatuloy ang MILF sa kasunduang pangkapayapaan sa pamahalaan, tinanggihan ng Maute ang landas na yon at yumakap sa marahas na pro-ISIS campaign. Medyo spoiler lang no, naging malinaw kasi ang paghihiwalay nila noong Marawi Siege. Kinundena ng MILF ang pag-atake at sinabi ng mga leader nito na panig sila sa pamahalaan laban sa Maute at Abu Sayyaf upang protektahan ang peace process. Hindi pangunahing nagsilbi ang MILF bilang assault force sa loob ng main battle area. Sa halip, nakipagtulungan ito sa pamahalaan sa pagtatatag ng peace corridor, pakikipagnegosasyon para sa pansamantalang tigil putukan, pag-secure ng humanitarian routes at paglilikas ng daang-daang sibilyang naipit sa labanan. Mabalik tayo. Kapwa nakapag-aral sa ibang bansa ang magkapatid. Iniulat na nag-aral si Omar sa Egypt kabilang sa Al-Azhar University sa Cairo, samantalang nag-aral naman si Abdullah sa Jordan. Sa Cairo, nakilala ni Omar ang babaeng Indonesian na kanyang pinakasalan. Nanirahan sila kalaunan sa Indonesia kung saan nagturo siya sa paaralan ng kanyang biyanan bago siya bumalik sa Mindanao noong 2011. Ngunit hindi sapat ang ebidensya upang tukuyin ang isang paaralan, bansa, guro o eksaktong sandali bilang pinagmula ng kanilang radikalisasyon. Sa kaso ni Omar, iniulat pa ng mga researcher na hindi siya nakitaan ng malinaw na extremist tendencies ng kanyang mga kaklase sa Cairo. Mas kaunti naman ang nalalaman tungkol sa buhay at mga koneksyon ni Abdullah pagkatapos niya mag-aral sa Jordan. Sa mga tuwid, hindi makatarungang ipalagay na ang pag-aaral nila sa Middle East ang otomatikong sanhi ng kanilang pagyakap sa karahasan. Ang mas malinaw ay pagbalik nila sa Lanao, dala nila ang mas mahigpit at marahas na interpretasyon ng pandaigdigang jihadist ideology. Nakalaunan ay bumuo ng koneksyon sa mga ekstremistang may ugnayan sa Indonesia at sa iba pang bahagi ng Mindanao. Ginamit at niyakap nila ang propaganda, simbolo at ideolohikal na proyekto ng ISIS. Sa puntong yon, ang dating clan-based armed network ay hindi na lamang sandata sa lokal na rido o politika. Naging isa na itong organisasyong naghahangad ng mas malawak at mas marahas na pro-ISIS na pakikibaka. Ang pangalang Maute Group ang karaniwang label na ginamit ng pamahalaan, militar at media, batay sa apelyido ng magkapatid na sina Omar at Abdullah Maute at ng angkang nasa sentro ng network. Pero hindi iyon ang tanging pangalang nauugnay sa grupo. Sa kanilang sariling propaganda at sa mga ulat tungkol sa mga kasapi nito, lumitaw ang mga pangalang Daula Islamiyah Fi Ranao, Islamic State of Lanao at IS Ranao. At ang DI Maute Group naman ay mas may tuturing na hybrid label na ginamit ng Philippine Security Forces at mga analyst upang ihiwalay ang Lanao-based faction sa ibang Daula Islamiyah networks. May mga source na naglalagay sa pagkakatatag ng grupo noong taong 2012 habang ang iba ay 2013. So posibleng nabuo at nagsimulang mag-organisa ang kanilang network noong 2012 hanggang 2013. Noong 2013, naiulat ang isa sa unang seryosong engkwentro nito nang salakayin ng grupo ang isang checkpoint sa Madalum, Lanao del Sur. Sa panahong yun, maaaring mahigit 100 na ang nakakabit sa kanilang network, ngunit malabo pa ang hangganan sa pagitan ng permanenteng kasapi, kamag-anak, pansamantalang kakampi at mga mandirigma mula sa ibang grupo. Sa unang yugto ng kanilang pag-oorganisa, sinikap ni Omar at Abdullah Maute na magkaroon ng ugnayan sa MILF. Ayon sa isang pag-aaral ng Combating Terrorism Center, pinahintulutan umano sila ni Abdullah Makapaar, mas kilala bilang Commander Bravo, na gumamit ng isa sa mga training camp na nasa kanyang impluensya. Hindi nito otomatikong nangangahulugang mga opisyal na tauhan sila ni Bravo o bahagi ng formal na command structure ng MILF. Nakagamit lang sila ng isang camp na kaugnay sa kanya habang nagtatayo pa lamang sila ng sarili nilang network. Pagsapit ng 2014, iniulat na nagkaroon ng hindi pagkakasundo ang magkapatid at si Commander Bravo. Pagkatapos nito, nagtayo ang mga Maute ng sarili nilang kampo sa Butig
at nagpalawak ng recruitment sa mga kamag-anak, kaibigan, moske at komunidad sa Butig, Piagapo at Marawi. Dito lalong naghiwalay ang kanilang landas sa direksyon ng MILF. Noong taong ding iyon, nilagdaan ng MILF at pamahalaan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na naglatag ng landas tungo sa isang autonomous region sa loob ng Pilipinas. Ang Maute Network naman ay unti-unting yumakap sa mas marahas na pro-ISIS project at kalaunan ay naghangad ng teritoryong maaari nilang iharap bilang bahagi ng sinasabing Islamic State province sa East Asia. Kabilang sa mga nahikayat ng Maute ang ilang dating MILF members at mga taong may mga kamag-anak sa MILF. Ayon sa mga researcher, partikular nilang nilapitan ang ilang mas batang mandirigmang dismayado sa mabagal na pagpapatupad ng peace process. Ngunit hindi nito ginagawang pakpak ng MILF ang Maute at hindi nito ginagawang responsable ang buong MILF sa kanilang mga krimen. Ang pagkakaroon ng dating MILF members o kamag-anak sa isang pamilya ay hindi katumbas ng suporta ng MILF bilang organisasyon. Hindi rin puro malalim na ideolohiya ang dahilan kung bakit may mga sumapi. Sa pag-aaral ng CTC, sa 25 dating kasapi ng Maute at kaugnay na Dawla Islamiyya faction, 15 ang nagsabing kaibigan o kamag-anak ang nag-recruit sa kanila. 15 rin ang nagsabing pinangakuan sila ng regular na bayad na nasa 20,000 pesos hanggang 50,000 pesos. Halagang napakalaki para sa mga pamilyang salat sa buhay. Pwede rin itong nag-overlap. Ang isang recruit ay maaaring nilapitan ng kamag-anak at kasabay na inalok ng pera. Pangako lang ang mga halagang ito at hindi na patunayang lahat ay aktual na nabayaran. May mga sumapi rin dahil gusto nilang matuto tungkol sa relihiyon o baguhin ang direksyon ng kanilang buhay. May mga recruiter na nangakong tutulungan silang linisin ang kanilang sarili mula sa dating bisyo, kriminalidad o personal na pagkakamali. May iba namang nakumbinsing gumanti matapos mapatay ang isang lokal na leader na kanilang sinusundan. Sa ganitong paraan, pinagsama ng Maute ang personal na relasyon at lokal na galit sa isang marahas na ideolohiyang nagsasabing ang pagsali sa kanilang pakikibaka ang daan tungo sa pagiging matuwid. May mga menor de edad ding hinatak sa network. Iniulat ng CTC ang recruitment at paghuhubog sa mga bata sa loob ng extended family at religious study circles, kabilang ang mga teenager. At ayon sa mga interview, ilan sa mga na-recruit ay talagang mas bata pa. Iniulat din ng UNICEF na maraming verified cases ng paggamit o recruitment sa mga bata noong 2017 ang iniugnay sa Maute Group. Ang mga batang ito ay hindi dapat ituring lamang bilang ordinaryong mandirigma dahil kahit sila ay inilalagay sa frontline sa mga bakbakan. Marami sa kanila ang inilagay sa network sa pamamagitan ng impluwensya ng matatanda, kahirapan, pamilya at sistematikong indoctrination. Kasabay nito, pinalakas ng ISIS propaganda ang kanilang imahe. Mula 2014 hanggang 2016, iba't ibang armadong grupo sa Pilipinas ang naglabas ng mga video at deklarasyon ng bay'a o katapatan kay Abu Bakr al-Baghdadi. Kabilang sa mga nagbigay ng pledge ang mga paksyon ng Abu Sayyaf, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at pagsapit ng 2015 ang Maute Group. Hindi agad kinilala ng sentral na ISIS ang bawat lokal na grupong gumawa ng ganitong video. Sa simula, may bahagi itong tila pagsisikap na mapansin at kilalanin. Ngunit pagsapit ng 2016, naging mas konkreto ang ugnayan. May koordinasyon, pandaigdigang propaganda, dayuhang tagapamagitan at pagdaloy ng pera. At Hunyo ng taong ding yon, naglabas ang official ISIS media ng video tungkol sa Southeast Asia at kinilala si Isnilon Hapilon bilang lokal na emir ng mga puwersang maka-ISIS sa Pilipinas at sa Timog Silangang Asya. Ibig sabihin, si Hapilon na ang kinilala bilang pinakamataas na leader ng ISIS sa Southeast Asia. Noong January 2016, ayon sa US Treasury, tumulong ang Pilipinang si Mirna Mabanza sa paglipat ng hanggang $107,000 patungo sa network ni Isnilon Hapilon. Nagsilbi siyang tagapamagitan sa mga tao sa Syria at mga maka-ISIS na grupo sa Timog Silangang Asya. Tinatayang umabot naman sa hindi bababa sa $1.5 million ang kabuuang pondong ipinadala ng ISIS para sa paghahanda ng Marawi Siege. Bagaman ang halagang ito ay pagtatansya lamang ng mga opisyal ng Pilipinas at hindi ganap na pampublikong audit. Ang malinaw, pagsapit ng 2016, hindi na lamang panggagaya sa bandila ng ISIS ang nangyayari. May totoong regional at international network na sumusuporta sa kanila.
Noong February 20, 2016, hinarap ng Maute Network ang isa sa mga unang malalaking pagsubok sa kakayahan nitong makipaglaban ng matagal sa mga puwersa ng pamahalaan. Humigit kumulang 40 armadong lalaki ang unang sumalakay sa isang patrol base ng 51st Infantry Battalion sa Barangay Bayabaw, Butig, Lanao del Sur. Habang nagpapatuloy ang sagupaan, tansya ng militar na dumami ang kanilang puwersa hanggang humigit kumulang 80. Kaya nagpadala ang AFP ng karagdagang batalyon, artillery, armored vehicles at air support. Tumagal ang operasyon hanggang March 1 nang makuha ng mga sundalo ang pangunahing stronghold ng grupo at itaas doon ang bandila ng Pilipinas. 3 sundalo ang naiulat na patay sa mga unang araw ng labanan. Ngunit sa pagtatapos ng operasyon ay sinabi ng AFP na umabot sa 6 ang nasawi at 12 ang nasugatan. Sa panig ng Maute, sinabi ng militar na 24 ang kumpirmadong napatay at 9 pa ang posibleng nasawi, bagaman hindi independently verified ang buong bilang. Mahigit 30,000 residents mula sa mga kalapit na barangay ang iniulat ding napilitang lumikas. Sa nakuhang camp, nakakita ang militar ng mga armband at headband na may ISIS-style symbols, pati mga dokumento at booklet na iniugnay sa propaganda at ideolohiya ng ISIS. Ginagamit na nila ang simbolo at material nito upang bumuo ng pagkakakilanlan, mag-recruit at palakasin ang reputasyon ng kanilang network. Ipinakita rin ng labanan na hindi na lamang sila maliit na pangkat na umiiwas sa matagal na engkwentro. Kaya nilang magmobilisa ng dose-dosenang armadong tauhan, tumanggap ng karagdagang mandirigma at manatili sa pakikipaglaban sa kabila ng malawak na deployment ng militar. April 4, 2016, dinukot ng grupo ang 6 na manggagawa ng isang sawmill sa Barangay Sandab, Butig. 4 ang pinalaya noong Agis ng Abril matapos ang negosasyon sa pamamagitan ng mga intermediary. Ang 2 pang bihag na pinaghinalaan umano ng mga dumukot na nagbibigay ng impormasyon sa militar ay pinugutan pagkaraan. Ipinakita ng insidente ang paggamit ng Maute sa pagdukot, paghihiganti at karahasan laban sa mga sibilyan upang manakot at pigilan ang pakikipagtulungan sa mga otoridad. Muling sumiklab ang isang malaking opensiba mula huling bahagi ng May hanggang unang bahagi ng June 2016. Sinabi ng militar na 54 Maute fighters ang napatay, habang 2 sundalo ang nasawi at 9 ang nasugatan. Ngunit intelligence estimate lamang ang bilang sa panig ng Maute. Hindi na-recover at nakilala ang lahat ng sinasabing nasawi at hindi ito independently verified. Mahigit 1,200 residents ang muling napilitang lumikas. Nakuha ng militar ang training camp sa Barangay Ragayan, ngunit lumitaw ang isang malaking pagkukulang. Nakuha nga ng militar ang naunang operasyon noong March at ibinalik sa lokal na pamahalaan. Ngunit walang permanenteng puwersa ng gobyerno ang naiwan upang bantayan ito. Kaya nakabalik ang mga puwersa ng Maute Group. Muling inoccupy ang camp at nakapag-regroup. Kaya ang pagkuha sa isang camp ay hindi katumbas ng pagkawasak sa isang clan base at dispersed na network. Hanggat nananatili ang mga tauhan, armas, relasyong pampamilya at kakayahang gumalaw sa pamilyar na terrain, maaaring muling bumuo ng puwersa ang grupo. Kasabay nito, nabubuo ang mas malawak na pro-ISIS coalition sa Pilipinas. Noong June 21, 2016, naglabas nga ang official ISIS media ng video na kumilala kay Isnilon Hapilon bilang emir o otorisadong leader ng mga puwersang maka-ISIS sa Pilipinas. Matagal na ang commander ng Abu Sayyaf si Hapilon at nakalista na sa UN sanctions mula pa noong 2005. Ngunit hindi nangangahulugan ang appointment na ito na nasa ilalim niya ang buong Abu Sayyaf, buong BIFF o lahat ng armadong grupo sa Mindanao. Ang nabuo ay isang maluwag at pabago-bagong koalisyon ng mga paksyon at sel. Ito ay ang Basilan-based Abu Sayyaf faction ni Hapilon, ang Maute o Islamic State Ranao, ang Ansharul Khilafah Philippines na isang pro-ISIS cell mula Cotabato at ilang individual o elemento mula sa ibang armadong network. May mga government report na isinama ang BIFF, pero ang tinutukoy dito ay ilan lang sa paksyon ng BIFF o tauhan. Ang koalisyong ito ng mga paksyon at sel ay hindi ganap na pinag-isang hukbo na may maayos na central command. Magkakaiba pa rin ang kanilang mga leader, angkan, lugar na pinanggalingan at lokal na interes. Ang nagbuklod sa kanila ay pagtanggap sa tatak ng ISIS, ang ambisyong maglatag ng teritoryong kikilalanin bilang Islamic State Province at ang paggamit kay Isnilon Hapilon bilang simbolikong pinuno. Sina Omar at Abdullah Maute naman ang may mas malalim na kaalaman sa Lanao, lokal na recruitment at terrain.
mga kakayahang kalaunang magiging mahalaga sa paghahanda para sa paglusob o pagkubkob sa Marawi. Noong August 27, 2016, tinatayang 50 armadong lalaki ang lumusob sa Lanao del Sur Provincial Jail sa Marawi City. Ang pangunahing pakay nila ay palayain ng 8 pinaghihinalaang kasapi o kasamahan ng Mauti Network, 5 lalaki at 3 babae, na naaresto 5 araw lamang ang nakararaan matapos patagpuan umano sa kanilang sasakyan ang isang improvised explosive device at iba pang bomb components. Sa gitna ng pagsalakay, humigit kumulang 20 pa ang bilanggo ang nakalabas, kaya tinatayang 28 ang kabuuang nakatakas. Nakakuha rin ng mga salarin ng 2 rifle at isang sasakyan mula sa jail personnel. Isinama nila sandali ang isang jail officer ngunit kalaunan ay pinalaya rin. Ayon sa intelligence report, pinamunuan umano ni Abdullah Mauti ang raid at tumakas ang ilan sa mga suspect at naitakas na kasapi sakay ng mga bangkang demotor. Ipinakita ng pangyayaring ito na kaya ng Mauti Group na magmobilisa ng 12 ng armadong tauhan at magsagawa ng planadong rescue operation sa mismong Marawi. Hindi na lamang sila mga puwersang nakakubli sa mga kampo sa butig. Kaya na nilang pumili ng partikular na target, mabilis na magtipo ng mga mandirigma, kumuha ng mga armas at mailabas ang kanilang mga kasamahan bago sila mapigilan ng mga otoridad. 6 na araw lamang ang lumipas noong gabi ng September 2, 2016. Isang improvised explosive device ang sumabog sa mataong Rojas Night Market sa Davao City. 14 ang unang namatay at isa pang malubhang nasugatang biktima ang namatay kalaunan. Nag-iiba sa mga ulat ang eksaktong bilang ng mga sugatan, ngunit humigit kumulang 69 ang nakalagay sa ilang opisyal na listahan. Magulo sa simula ang pag-angkin sa pag-atake. Unang naiulat na inako ito ng Abu Sayyaf, ngunit kalaunan ay itinuro ng kanilang tagapagsalita ang isang kaalyadong grupong tinawag na Dawla Islamiyya o Mauti Group. Sa sumunod na investigasyon, naaresto ang mga suspect na iniugnay sa Mauti o Dawla Islamiyya Network. Kaugnay nito noong September 2020, 11 akusado ang hinatulan ng Taguig Regional Trial Court para sa complex crime of multiple murder at multiple attempted murder. 7 sa kanila ang nasa kustodiya at pinatawan ng reklusyon perpetua, samantalang 4 na kapwa akusado ang hinatulan in absentia habang wala sa kustodiya. Ibinasura naman ang hiwalay na terrorism charge sa ilalim ng Humanity Security Act dahil hindi napatunayan ng prosekusyon ang lahat ng kinakailangang elemento nito beyond reasonable doubt. November 26, 2016, muling nagpakita ng lakas ang Mauti Group sa Butig, Lanao del Sur. Humigit kumulang 200 kabuang puwersa ng Mauti Group ang sumalakay doon. Pansamantala nilang inoccupy ang lumang Municipal Hall, Butig National High School, isang madrasa o isang moske, ilang bahay at iba pang bahagi ng sentro ng bayan. Sa lumang munisipyo, ibinaba nila ang bandila ng Pilipinas at itinaas ang itim na bandilang ginagamit ng ISIS. Hindi nila kontrolado ang buong munisipalidad, ngunit sapat ang kanilang presensya upang mapilitang maglunsad ang militar ng malawak na ground and air operation. Mula November 26 hanggang December 1, halos isang linggo, unti-unting binawi ng mga sundalo ang built-up area. Sinabi ng AFP na 12 ng Mauti fighters ang napatay, bagaman military estimate ito at hindi kumpleto ang independently verified body count. Halos buong populasyon ng Butig ang naapektuhan. Tansya ng lokal na pamahalaan humigit kumulang 16,000 residents o 90% ng populasyon ang lumikas patungong Marawi at mga kalapit na bayan. Ang pag-occupy sa mga gusali ng pamahalaan at paaralan at ang hayagang pagtataas ng ISIS flag ay higit pa sa ordinaryong harassment. Hindi pa nito napatunayang kaya nilang permanenteng pamahalaan ang isang bayan, ngunit isa itong malinaw na territorial demonstration. Ipinakita nilang kaya nilang pansamantalang humawak ng simbolikong lugar, magpalayas ng malaking populasyon at pilitin ang gobyerno na gumamit ng malawak na puwersa upang mabawi ang teritoryo. Pagsapit ng huling bahagi ng taong 2016, lalo pang na-consolidate ang pro-ISIS coalition sa Lanao. Ayon sa military intelligence, na noong December 31 ay namataan si Isnilon Hapilon sa Lanao del Sur kasama ang kanyang humigit kumulang 30 followers, kabilang umano ang 8 dayuhang militante na nagmula sa Indonesia at Malaysia. Ang paglipat niya sa Lanao del Sur mula Basilan ay inilarawan bilang simbolikong hijra upang makiisa sa Mauti Group at sa iba pang ISIS-linked faction sa mainland Mindanao.
Hindi dito nagsimula mula sa wala ang proyekto ng ISIS sa Mindanao. Umiiral na ang mga pledge, regional connection at coalition building bago pa dumating si Hapilon. Ngunit ang kanyang pagpunta sa Lanao ay nakatulong upang pag-isahin ang kanyang Basilan faction, ang Mauti Network at iba pang pro-ISIS elements sa ilalim ng isang mas malinaw na liderato at ambisyong makakuha ng pagkilala bilang isang Islamic State province. Sa mga sumunod na buwan, naghanda ang coalition para sa isang mas malaking operasyon sa Marawi. Nakapagpasok sila sa lungsod ng mga lokal at dayuhang mandirigma, armas, explosives, communications equipment at iba pang supply. Naghanda rin sila ng mga posisyon at imbakan. April 21 hanggang 24 ng 2017, sinalakay ng militar ang isang well-fortified Maute camp sa Piagapo, Lanao del Sur. Sinabi ng Army na humigit kumulang 150 hanggang 162 fighters ang nasa lugar at maaaring 36 ang napatay. Ngunit 3 bangkay lamang ang aktwal na narecover, kaya hindi independently verified ang buong casualty estimate. 3 sundalo rin ang iniulat na nasugatan bago tuluyang makuha ang kampo. Maaaring nagmukhang malaking pagkatalo ang pagbagsak ng Piagapo Camp, ngunit hindi nito nabuwag ang mas malawak na network. Nananatili ang mga leader, urban cell, recruit, dayuhang contact at mga supply na naipasok na sa Marawi. Kapag tayo ay umiwas sa pagkakasala, biidhnillah ta'ala, yan ang mga dahilan magiging panalo ang mga mujahidin. Sa labanan ng kufur at yung may pananampalataya, ang pinaglalabanan natin ay ang pananampalataya. In tansurullahi yansurukum. Tulungan natin ang din ng Allah subhanahu wa ta'ala at tutulungan niya tayo. Tabbit aqdamakum. At maging matatag tayo sa harap ng ating mga kaaway. Tutulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biidhnillah ta'ala. Matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang syariah sa panahon na ito maliban sa dawla. At huwag na kayong umasa na itatayo ito ng mga nag-aangking mga mujahidin. Tayo lamang ang pag-asa dito sa ating lugar para maitayo ang syariah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging matakot sa Allah sa lahat ng bagay. Kapag nakaharap natin ang ating mga kaaway, ang fitna ay dumating sa atin dahil hindi natin sila maiwasan, maging matatag tayo sa kanila. Huwag niyong uunahin ang pagtalikod sa Allah subhanahu wa ta'ala na nandito na tayo isang step na lang. Baka hindi na tayo tingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag na huwag ilalagay sa puso ng isang tao na siya'y tatalikod sa kanyang kaaway. Kailangan maging matatag tayo dahil isipin natin ang takot natin sa Allah. Grabe ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na lang ang oportunidad na upang tayo maging matagumpay sa kabilang buhay. Sandali na lang yan. Inshallah. Bismillah ta'ala. Hindi natin, huwag nating isipin palagi na ang Allah subhanahu wa ta'ala magbibigay ng panalo. Kaya isipin natin ang takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanging takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay ng panalo sa atin. Maniwala kayo. Huwag na huwag kayong gagawa ng kahit nakatiting na kasalanan. Kahit may nakalatag ng mga candy na hindi sa atin, huwag natin kunin, please. Hindi yan sa atin. Hintayin nyo na ibigay sa inyo. Basta pero kailangan. Assalamualaikum warahmatullahi Agudin yang kasusurut. Si kumal budak gumargen. Gus kami penipung gesto. Uptiro nami sebenar. Ngayon, dumating ang May 23, 2017, bandang 2:00 ng hapon. Nagtungo ang pinagsamang puwersa ng Army at Pulisya sa Barangay Basak, Malutlot, Marawi City upang isilbi ang warrant of arrest laban kay Isnilon Hapilon. Inaasahan ng mga otoridad na matatapos kaagad ang operasyon laban sa isang high-value target at isa sa pinaka-wanted na terorista sa buong mundo.
Ngunit sinalubong sila ng mabigat na putok mula sa puwersa ni Hapilon at mabilis na dumating ang mga reinforcement mula sa Maute Group at iba pang kasapi ng pro-ISIS coalition. Sa loob lamang ng ilang oras, lumawak ang labanan mula Basak Malutlut patungo sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sinalakay ang Camp Ranao at ilang government installation, nilusob ang Marawi City Jail at napalaya ang mga preso, inatake at sinunog ang police station habang pansamantalang nakontrol ng mga militante ang mahalagang tulay at bahagi ng mga pangunahing lansangan. Pinasok o sinalakay din nila ang mga paaralan, ospital, gusaling pampamahalaan, simbahan at iba pang strategic area. Ang raid laban kay Hapilon ay mistulang naging mitya ng Marawi Siege. Ayon sa assessment ng AFP at Office of the Solicitor General, plano sanang simulan ang malawakang pag-atake ng Maute Group at ng grupo ni Isnilon Hapilon sa pagsisimula ng Ramadan noong May 26. Layunin umano nilang kontrolin ang mahalagang bahagi ng lungsod, itaas ang bandila ng ISIS sa provincial capital at ihayag ang isang wilaya o probinsya ng sinasabing Islamic State. Nang matunto ng mga otoridad ang kinaroroonan ni Hapilon noong May 23, napilitan umano silang ipatupad ang plano ng 3 araw na mas maaga. Sinunog ng mga militante ang St. Mary's Cathedral, Ninoy Aquino School at Dansalan College, ang paaralang minsang pinasukan ni Omar at Abdullah Maute. Pinasok nila ang mga bahay at negosyo, nagnakaw ng pagkain, pera, sasakyan at iba pang gamit. Binihag nila ang mga guro, estudyante, manggagawa, parishioner at si Father Teresito Chito Suganob. Si Father Chito ay mananatiling bihag ng halos 4 na buwan bago siya mailigtas noong September. Habang tumatagal ang labanan, lumitaw ang mas mabigat na eksena na ginawa sa mga sibilyan. Ayon sa mga survivor at saksi, may mga taong pinili at pinatay dahil sila ay Kristiyano o dahil hindi nila nasagot ang mga tanong ng mga terorista tungkol sa kanilang relihiyon. Maraming sibilyan ang ginawang hostage habang ang ilan ay pinilit magluto, maghakot ng supply at gumawa ng iba pang trabaho para sa grupo. May mga hostage ring inilagay sa mapanganib na mga lokasyon at ginamit upang protektahan ang mga posisyon ng mga militante. Hindi lamang mga Kristiyano ang dumanas ng panganib. May mga Muslim na pinigilang lumikas, sapilitang hinihikayat na sumama o pinagdududahang kumakalaban sa grupo. May mga Maranao rin nagsapanganib ng sarili nilang kaligtasan upang itago, tulungan o ilabas sa lungsod ang mga Kristiyanong kapitbahay at manggagawa. Kaya hindi ito simpleng digmaan ng isang relihiyon laban sa isa pa. Isa itong pag-atake ng armadong ekstremistang koalisyon laban sa estado at sa mga sibilyang tumangging sumunod sa kanilang kontrol. Malawakan din ang pagnanakaw sa mga bahay, tindahan, bangko at negosyo. Iniulat ng Amnesty International na ang IS-linked militants ay nagsagawa ng extensive looting sa mga lugar na kanilang hinawakan. Samantala, dahil sa bilis ng paglala ng sitwasyon, idineklara ni Pangulong Duterte ang martial law sa buong Mindanao noong gabi ng May 23. Nagpatupad ng curfew at checkpoints at nagpadala ng dagdag na puwersa mula sa Army, Marines, Special Forces, Scout Rangers, PNP Special Action Force, Air Force, Navy at iba pang unit. Nagulat ang militar sa laki ng paghahanda ng kalaban. May mga dayuhang mandirigma, sniper, rocket-propelled grenade, IED at booby trap, nakatagong tunnel at passageway, at matitibay na firing position sa mga konkretong gusali at masisikip na eskinita. Ang mga ito ang dahilan kung bakit naging pinakamahaba at isa sa pinakamahirap na urban battle sa modernong kasaysayan ng Pilipinas ang Marawi. Isa pa, ang Marawi ay hindi karaniwang labanan sa gubat. Siksik ang mga gusali, makitid ang mga daan, maraming sibilyan at bihag, at kabisado ng mga lokal na militante ang lugar. Matagal silang naghanda at nakapagtago ng mga supply sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Samantala, limitado ang karanasan noon ng malaking bahagi ng militar sa ganitong uri ng urban combat at kinailangan din nilang maging maingat sa mga bahaging maaaring may sibilyan. Sa sumunod na mga linggo at buwan, naging war zone ang sentrong bahagi ng Marawi. Gumamit ang pamahalaan ng airstrike, artillery, armored vehicle at bahay sa bahay na clearing operation. Ilang beses na napaaga ang ulat na napatay na sina Abdullah at Omar. Noong June 2017, sinabi ng ilang opisyal na malaki ang posibilidad na patay na ang magkapatid. Ngunit lumitaw kalaunan na buhay pa sila at nagpapatuloy sa labanan. Ipinakikita nito kung gaano kahirap kumuha ng eksaktong intelligence mula sa loob ng main battle area. June 6, naaresto ang kanilang amang si Kayamora Maute sa isang checkpoint sa Davao City.
namatay siya sa kustodiya noong August 2017 matapos makaranas ng problema sa kalusugan. June 9 naman, naaresto si Farhana sa barangay Kormatan, Masyu, Lanao del Sur habang sakay ng kulay abong Toyota Revo. Kasama niyang nahuli ang 2 sugatang armadong lalaki at 7 babae. Nakumpiska rin ang ilang high-powered firearm, bala at mga materyal na iniugnay sa IED. Ayon sa militar, sinubukan ng mga lider ng Maute na ipalit ang kalayaan ng kanilang mga magulang sa pagpapalaya kay Father Chito Suganob, ngunit hindi pumayag ang pamahalaan. Habang nakapwesto ang mga sniper at patuloy ang pangbobomba, may isang residenteng nagkwento na nakita niyang kalmado lamang ang ilang tauhan ng Maute, kabilang umano si Omar na kumakain ng biskwit kahit may airstrike sa paligid. Ang salaysay na ito ay hindi nangangahulugang hindi sila natatakot o hindi tinatablan. Ipinakikita lamang nito ang antas ng ideolohikal na paniniwala, pagsasanay o kawalan ng pakialam sa panganib na nakita ng saksi. Sa isa pang pagkakataon, tinulungan pa umano ng grupong kinaroroonan ni Omar ang ilang sibilyang makalabas na para bang may positive look pa na makikita kay Omar Maute, kabaliktaran kay Abdullah na brutal at talagang namumugot ng ulo. Ang Marawi noon ay naging larawan ng digmaang hindi lamang para sa lupa kundi para sa simbolo at ideolohiya. Sa isang panig ay ang itim na watawat ng ISIS at mga militanteng tinatawag ang sarili nilang mujahideen. Sa kabila ay ang watawat ng Pilipinas at mga sundalong determinadong babawi ang Islamic City. Habang tumatagal ang labanan, isa-isang napatay ang mga magkakapatid na Maute at mga tauhan ni Isnilon Hapilon. Sa 7 magkakapatid na lalaki, sinabi ng AFP noong September na 6 na ang pinaniniwalaang patay at si Omar na lamang ang pangunahing kapatid na patuloy na lumalaban. Ayon sa Western Mindanao Command, 4 na intelligence source at mga message sa Telegram ang nagbigay ng indikasyong napatay si Abdullah Maute sa isang airstrike noong August 2017. May mga ulat na August 7 ito nangyari, samantalang may iba namang nagsasabing August 26. Naglabas din ang mga taga-suporta ng ISIS ng mensaheng tinatawag siyang martir. Gayunpaman, inamin mismo ng militar noong panahong iyon na hindi pa 100% ang kumpirmasyon hanggat walang katawan o DNA evidence. Kaya't hindi pwedeng sabihing nakita ang sabog na katawan ni Abdullah. Ang tumpak na bersyon, malakas ang intelligence assessment na napatay siya sa isang airstrike noong August 2017. Pagkamatay ni Abdullah, si Omar na lamang ang pangunahing Maute brother na namuno sa mga natitirang militante kasama si Hapilon. Ngayon, pagsapit ng Oktubre, ilang bloke na lamang ng lungsod ang hawak nila, ngunit may mga sibilyan pa ring bihag at patuloy ang matinding bakbakan. Dito dumating ang mahalagang breakthrough nang makatakas ang isang babaeng hostage. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, nakapagbigay ang babae ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Hapilon at Omar at nakumpirma niyang naroon ang 2 leader sa isang partikular na gusali. Ginamit ng mga ground commander ang impormasyong ito upang ituon ang susunod na operasyon sa kanilang natitirang stronghold. Natunto ng Scout Rangers at iba pang Special Operations Elements ng AFP ang kanilang posisyon malapit sa Binidayan Dock o Pantalan. Kaya pagsapit ng madaling araw ng October 16, 2017, nagsagawa ang AFP ng final assault sa natitirang stronghold ng mga militante. Kabilang sa mga puwersang nagkasa ng final assault ay ang mga elemento ng 3rd Scout Ranger Battalion at mechanized o armored troops ng 1st Cavalry Squadron kasama ang iba pang Special Operations Elements. Habang sinusubukang lumipat o tumakas ng mga terorista kasama ang mga bihag, napatay ng tropa sina Omar at Hapilon sa final assault. Kalaunan ay kapwa kinredito sa mga ulat ang Scout Rangers at armored troops sa operasyon. Nagkakaiba ang public accounts kung aling unit ang nagpakawala ng mismong fatal shots, kaya mas tamang sabihin na lang na napatay ang 2 halimaw sa isang joint AFP operation, hindi sa aksyon ng iisang unit lamang. 17 bihag, mga lalaki, babae at bata ang nailigtas sa operasyong yon, bukod pa sa ibang nakatakas at nasagip sa mga naunang araw. Kinumpirma ang pagkakakilanlan ni Omar at Hapilon sa pamamagitan ng mga bangkay na nakuha sa lugar at DNA examination. October 17, idineklara ni Pangulong Duterte na liberated na ang Marawi, bagaman meron pang natitirang kalaban. October 23 lamang formal na sinabi ni Defense Secretary Lorenzana na tapos na ang combat and clearing operations. Sa matinding urban battle na ito, 978 militants at 168 government forces ang namatay.
47 sibilyan ang opisyal na nabilang sa direktang namatay dahil sa karahasan. May 40 pang evacuee na namatay dahil sa sakit at masamang kondisyon. Iginiit ng Amnesty na posibleng mas mataas ang tunay na bilang ng sibilyang biktima o namatay dahil may mga taong nawawala at mga labi na hindi agad natukoy. Umabot sa humigit kumulang 360,000 ang napilitang lumikas mula sa Marawi at mga kalapit na lugar. Nasira ang malaking bahagi ng sentrong lungsod, mga bahay, moske, simbahan, tindahan, paaralan at kabuhayan. Ilang taon ang ginugol sa clearing, rehabilitation at paghihintay ng mga pamilyang hindi agad nakabalik sa kanilang lupain. Pagkatapos ng Marawi Siege, dito naman papasok si Oweda Benito Marahomsar na mas kilala bilang Abu Dar. Kasama na si Abu Dar sa pagpaplano at pag-atake sa Marawi noong 2017. Nakalabas umano siya sa main battle area sa unang bahagi ng siege matapos masugatan at sinubukan pang bumalik kasama ang kanyang reinforcement. Ngunit hindi na sila nakalusot sa humihigpit na military cordon. Nang mapatay sina Omar Maute at Isnilon Hapilon at mabuwag ang pangunahing puwersang naiwan sa lungsod, isa si Abu Dar sa pinakamahalagang leader na nakaligtas at sinasabing siya umano ang pumalit sa pagka-emir ni Isnilon Hapilon. Pagkatapos ng siege, sinikap niyang buuing muli ang grupo sa Lanao del Sur. Ayon sa Philippine military, malaking halaga ng cash, ginto at iba pang ari-arian ang ninakaw ng mga terorista mula sa mga bangko, tindahan at bahay habang hawak nila ang bahagi ng Marawi. Naniniwala ang militar na nakalabas si Abu Dar na may access sa bahagi ng perang yon at ginamit ito upang pondohan ang recruitment. Military assessment ito, hindi kumpletong public accounting, kaya hindi matitiyak kung magkano ang personal niyang nailabas o kung saan eksaktong napunta ang bawat halaga. Gayunpaman, malinaw na muling nag-recruit ang kanyang grupo. Sinabi ng mga commander sa Lanao na nilapitan nila ang ilang kabataan, mga nawalan ng magulang at mga taong may kapamilya o kamag-anak na namatay sa Marawi Siege. May ilan ding hinihikayat umano sa pamamagitan ng pangakong pera. Kasabay nito, nanatili ang lokal na mga recruiter at personal na network na nakatulong sa grupo upang patuloy na makakuha ng bagong tauhan kahit malaki na ang nawala sa original Maute Force. Sapat ang natitirang organisasyon upang manatili siyang pangunahing target ng AFP at upang ituring siyang leader ng tinatawag na Dawla Islamiyah, Lanao Remnants. March 14, 2019, nakasagupa ng mga tropa ng 49th Infantry Battalion ang grupo ni Abu Dar sa Lanao del Sur, malapit sa boundary ng Tubaran at Pagayawan. 4 na militante ang iniulat na napatay. Isa sa mga na-recover na katawan ay agad na kinilala ng ilang informant bilang posibleng kay Abu Dar. Makalipas ang isang buwan, April 14, dumating ang kumpirmasyon. Ipinahayag ng Philippine Army na tumugma ang DNA testing at napatunayang ang katawan ay kay Abu Dar nga. Kinumpirma rin ito ni Defense Secretary Lorenzana. Sa pagkamatay niya, nawala ang isa sa huling pangunahing leader na direktang konektado sa pagpaplano ng Marawi Siege at sa pagtatangkang buhayin muli ang Maute o DI Lanao Network pagkatapos ng 2017. Pagkatapos ni Abu Dar, naging pira-piraso ang teroristang grupo. Ang Dawla Islamiyah ay lalong naging pangalan para sa maliliit na maka-ISIS na selula sa Lanao, Maguindanao at iba pang bahagi ng Mindanao. May mga nagpalit ng leader, may bumalik sa lokal na armadong kriminalidad at may patuloy na gumamit ng ISIS propaganda. Dahil dito, hindi tumpak na sabihing ang bawat Dawla Islamiyah fighter pagkatapos ng 2019 ay orihinal na kasapi ng Maute. Mas tama silang tawaging mga kahalili, fragment o kaalyadong selula. Isa sa mga kahaliling leader sa Lanao ay si Fahar Pumbaya Pangalian alias Abu Zakaria. Itinuring siya ng militar na emir ng Islamic State East Asia at pinuno ng DI Maute o Dawla Islamiyah Maute. Napatay siya sa Marawi noong June 14, 2023 habang inihahain ang warrant of arrest. Ngunit ipinakita ng sumunod na pangyayari na hindi pa lubusang nabuwag ang network ng Maute Group o Dawla Islamiyah. Noong December 3, 2023, isang pagsabog sa Catholic Mass sa Mindanao State University, Marawi ang pumatay sa 4 at sumugat sa mahigit 50. Inako ng ISIS ang pag-atake at tinukoy ng pulisya ang mga suspect bilang mga kasapi ng DI Maute. May mga suspect na naaresto at sinabi ng militar na napatay noong January 2024 ang itinuturing nitong pangunahing nagplano, si Gaddafi Mimbesa. Noong 2025 naman, hinatulan si Mirna Babanza sa 13 kaso ng terrorism financing.
Ito ang babaeng naging mahalagang tulay umano ng pera sa pagitan ng mga taga-suporta ng ISIS sa labas ng bansa at network ni Hapilon at Maute Brothers bago ang Marawi Siege. Ang hatol ay isa sa pinakamalinaw na legal na pagpapatunay na may organisadong financing network sa likod ng koalisyon, hindi lamang kusang loob na kumpol ng mga terorista. Sa kasalukuyan, hindi tuluyang naglaho ang pangalang Dawla Islamiyya matapos mapatay ang mga pangunahing leader ng Maute. Sa mga sumunod na taon, nahati ito sa mas maliliit na remnants at paksyon sa Lanao at Maguindanao. Hindi na nila taglay ang kakayahang ipinakita noong Marawi Siege. Wala na itong iisang malinaw na command na katulad ni Omar at Abdullah Maute, Isnilon Hapilon o Abu Dar. Ngunit nanatili silang may kakayahang magsagawa ng maliliit ngunit nakamamatay na localized attacks sa mga sundalo at pulis. Nito nga lang taong 2026, January 23, sa barangay Lininding, Munay, Lanao del Norte, sinalakay nila ang mga sundalo ng Task Unit Tabang habang nagsasagawa sila ng community support activities. 4 na sundalo ang napatay at 1 ang nasugatan. April 17, 2026, iniulat ng pulisya at militar na 10 natitirang DI Maute fighters ang napatay sa isang 8 oras na operasyon sa Marantao, Lanao del Sur. Kabilang umano sa kanila ang leader na si Amerol Mangoranca alias Usman. Ang haba ng kwentuhan na yun Sakit sa lalamunan. Nanginig bigote at balbas ko ron Sa inyong opinyon tol, ano ang pinakamalaking aral na dapat natutunan ng Pilipinas sa nangyari sa Marawi para hindi na ito maulit? Sa tingin nyo, ano ang pinakamalaking pagkukulang bago sumiklab ang Marawi Siege? Intelligence, local security o hindi agad pagkilala sa paglakas ng grupo? Mas epektibo ba laban sa extremism ang military operations o mas mahalaga ang pagpigil sa recruitment bago pa sila maging armado? At sa tingin nyo, bakit patuloy na nakakakuha ng bagong recruit ang ganitong mga grupo kahit nakita na ang nangyari sa Marawi at makabagong teknolohiya at kagamitan ng AFP? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.